Ang Presidente sa Republika sa Pilipinas, Benigno Noynoy Aquino III. Maraming po salamat. Mabuo tayo lahat. Senate President Franklin Drilon, Secretary Maroas, Secretary Babe Singson, Secretary Proce Alcala, Secretary Sari Colomas, Secretary Ging Deles, Governor Art Defensor, members of the House, Congressman Jerry Treñas, Congressman Oka Green Jr., Congressman Cadjo Goriseta, Congressman Toto Defensor, and of course, the newest Ilonggo, Egay Erice. Vice Governor Buboy Tupas, members of Sangguniang Panlalawigan, Mayor Jed Mabilog, and other local government officials present, former Congressman Oscar Garin Sr., fellow workers in government, mga pinalaga kong kasimanwa, maayong hapon sa tanan. Alam mo nyo, dito sa Iloilo, ganda ng airport nyo. Sa amin po sa Tarlac, maganda yung airstrip. Dito po siyempre sa Iloilo, marami ilongga. Sa amin sa Tarlac, meron kaming longganisang masarap. Dito raw, sabi ni Babes kanina, 6 billion ang infra nyo. Isang taon lang yun, Babes. Isang taon lang, ha? Kami sa Tarlac, meron billion. Kayo, 6 billion. Kaya dapat mag-aral na akong mahalin ang lapas batsoy dahil baka hindi na ako makakain ng tosino, hindi na ako pauwiin sa amin sa Tarlac. Pero sarap nga po talaga bumalik sa probinsya ninyo, kapilang ang mga kasamaan natin patuloy na tumatak sa tuwing dadaan. Sabi ko nga po kay Governor Art Defensor, napakaganda na talaga dito sa Iloilo. Kung isasalin po natin sa Ilonggo, sa kadamos ang mga gwapa diri sa Iloilo. Tama ho ba? Kanina sinabi na, nagtagpo yung magulang ko, umusbong raw ako. Nakalimutan lang sabihin yung pinaka-importante pong parte ko. Ako po, baka hindi nyo alam, favorite son po ako ng mga magulang ko. Huwag natin kakalimutan yun. Yun ang pinaka-importante. Wala akong kaduda-duda yun. Maski saan nyo, paano nyo tingnan, talaga ako po yung favorite son. Apat ko kasi babaeng kapatid ko. Kanina nga lang po, binisita natin at in-inspeksyon ang ilan sa mga bago ninyong infrastruktura. Dumaan tayo sa mga kalsadang ipinangala nga po sa aking ama't ina. At talagang nagpapasalamat po tayo sa pagkilalang ito sa Kamara at sa Senado, sa inyong lokal na pamahalaan at sa mga kababayan natin dito po sa Iloilo. Bukas nga po, Araw ng Kalayaan. At gusto ko lang pong idin. Ang mga Pilipinong ginugunitan natin, talagang malaki ang pinasang sakripisyo para sa bayan. Pinapaalala rin ito sa ating lahat na makiambag at ibigay ang kaya nating ibigay. Nang sa gayon ay hindi na tayo humiling pa ng mabigat na pasanin sa mga susunod po sa atin. Kanina po tumungo rin po tayo sa Dungon Bridge number 4. Natanong ko tuloy si Babes, Dungon Bridge number 4. Bakit number 4? Dahil 1, 2, 3, 4 ho yata tutuloy na to. Na 1, 2, 3, 4, 5. Sa Tarlac ko, naalala ko noon, may isa akong tuloy doon na inaambisyon hanggang ngayon. Yung 1, 2, 3, 4, 5, ilan na matatapos this year, Babes? Matatapos lahat ngayon. Yung sa amin yata, umpisahan pa lang. Pero, di ba? Natatawa Secretary Alcala. Ilan ba tuloy meron sa Quezon, Caprosi? And sa Dungon Bridge number 4, napipinto ng matapos ngayong buwan at maghahatid ng mas maliwalas na biyahe po sa inyo rito. Pagkatapos in-inspeksyon naman natin ang Muelle Loni. Buti lang magaling ho Spanish ko. Bridge. Na-target natin makompleta ngayong Setyembre, pero kung kilala ko si Babes, baka Agosto talaga ang tadya niyan. Nanigurado lang sa baka umulan. Ginawa niya Setyembre. Kung gusto mo naman Hulyo, Babes, okay rin sa amin. Wala magre-reklamo kung mapapagang buksan yan. At oras na mabuksan po sa publiko, magiging alternatibong daan ito papuntang Iloilo Ferry Terminal. Makakaluwang sa traffic sa North Marginal Wharf Road na sa ngayon ay nagsisilbing tanging daan patungo sa inyong ferry terminal. Gayun din inilatag sa atin ang mga paparting pang infrastrukturang tsak na lalong magpapa-asenso sa mga Ilonggo. Yan nga po ang Daang Matuwid. Tinututukan natin ang pagpapatayo at pagpapaunlad ng mga kalsada, tulay, paliparan, pantalan at iba pang importanteng infrastruktura. Ang tanong ho siguro ng iba, ano bang halaga ng mga infrastrukturang ito sa pangkaraniwang Pilipino? Isipin na lang po nyo. May estudyante, dati kilometro ang nilalakad araw-araw, makarating lang sa eskwela. Nagpagawa tayo ng kalsada kaya napabilis at napaginhawa ang kanyang pagpasok, ay di ho ba maganda yan?
May magsasakang umaasa na lang sa pagbaksak ng tubig ulan para madiligan ang kanyang pananim. Isinakatuparan natin ang kailangang sistemang pangirrigasyon, kaya buong taon na siyang makakapagsaka at napaparami na ang ani. Di ba maganda rin yun? Merong magsasakang tinatawid ng ilang ilog at bundok, maihatid lang ang kanyang produkto sa merkado. Kaya ang kanyang paninda, sariwa galing sa kanyang sakahan, nabubulok na lang at nasasayang nabubugbog sa biyahe. Kaya naman po nagpatayo tayo ng mga farm-to-market roads. Kaya sariwa na ang kanyang benta, napapataas ang kanyang kita, natutuwa pa ang nagtitinda dahil masaya ang mamimili. Siyempre, maganda rin ho yan. Di ba? Sa makatwid po, maganda ang naidudulot ng tamang infrastruktura sa buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan. Direkta ang pakinabang nito sa pag-asenso ng ating mga boss. Ngayon pa lang po, natatamasa na natin ang positibong bunga ng ating agenda ng reforma. Ang benepisyong tila pagkatagal-tagal ipinagkait ng gobyerno ngayon dumarating na sa Pilipino. At tandaan na natin, nagagawa natin ang mga ito nang di nagtataas ng buwis maliban po doon sa tinatawag na sin tax. Ang tinututukan natin ay ang masinop na paggamit sa kaban ng bayan. Sa kabila naman po nito, minsan nalulungkot po tayo dahil sa pagsulpot ng ilang tutol sa ating mga inisyatiba. Kamakailan, may nabasa po ako sa dyaryo. May nagpo-protesta raw di umano laban sa Halao River Multipurpose Project natin dito sa Iloilo. Ngayon, ipapalala ko lang po. Inambisong maitayo ang proyektong ito nung ako raw ho'y napanganak, 1960 po yun. Nasa 2015 na tayo ngayon. At sa wakas, may pagkakataon ng tuluyan itong maampisan at matapos. Kaya lang po, napag-isip po ako. Dekada 60 pa pinaplano ang proyektong pang-irigosyon ito. Makalipas ang tinatayang 55 taon, biglang may nagdesisyong sitahin ito at magreklamo. Sana nga ho, yung 5 kalahating dekadang paghihintay ng mga makikinabang sa proyekto ito, mula sa mga magsasaka, sa mga isda at iba pa nating kababayan, nagamit na ang panahong ito para umasenso. At hindi pinaghintay ng lampas 2 henerasyon. Siguro ang punto, kung may tama kang pagtutol, sana naisip mo naman to 55 years ago. Bakit naman kamakailan mo lang yata naisip to? Alam po ninyo, sa isang banda naintindihan kung nasa isang demokrasya tayo at malaya ang sino man maghayag sa kanilang saloobin. Ang hindi ko po maunawaan nga ay ang mga taong wala nang ibang ginawa, kundi maghanap ng negatibo. Sa anumang nagagawa nating positibo, may nagsabi nga ho, sa alinmang lipunan sa mundo, may tinatawag na contrarian. Sila po yung mga taong kahit anong imungkahi mo, kontra dito, kontra dyan, kontra doon. Pag sinabi ko pong puti, sasabihin na, hindi itim. Pag sinabi ko, oo nga, itim, sasabihin na, ay hindi, puti pala. Ano mang sabihin natin, kailangan kontra, doon po sila lumiligaya. Kaya wala na po siguro tayong masasabi sa kanila, kung hindi, sabi nga nyo dito, ay ambot. Mabuti po sana. Kung ako lang ang tinatama ng pambabati ko sila. Ang masakit po, minsan nadadamay pati yung mga proyektong programa natin para sa kapakinabangan ng ating mga boss. Natutuwa kaya sila sa paghahanap ng pinakamaliliit na butas habang napapabagal kung hindi nahihinto ang benepisyong dapat sana'y natatanggap na ng taong bayan. Kaya po, sa palagay ba ninyo, dapat pampakinggan ng mga ito o tinginin po ba manatili na lang tayong nakatutok sa pagpapanig sa tama at nakakabuti sa nakakarami? Sana nga ho, imbis na puro reklamo, ay tulungan na lang nila tayong maghanap ng dagdag pa mga solusyon. Handa naman tayong makinig, pero sila itong wala namang binibigay na kahit anong suwestyon. Sabi ko nga lang ho, Independence Day naman bukas, sana magpalaya na rin sila sa kaisipan nilang dekahon. Noong 2010 po, nangako ko sa inyo bago ako bumaba sa pwesto, malaki na ang magiging pagbabago sa Pilipinas. Palagay ko naman marami na tayong prueba upang patunayan ito. At talagang yung mga nagtatakip na lang ng mata at tenga ang hindi nakakakita at nakakarinig sa pagbabagong ating tinatamasa. Alam naman po ninyo ang ating pinagmulan. Wala akong kabalak-balak na tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Ang totoo noong mga panahong iyon, akala ko po, mabibigyan ako ng pagkakataong masanay na maging ulilang lubos. Pero alam naman po ninyo, wala pang 4 na pong araw mula nang yumaw ang aking ina, kailangan ko na pong magdesisyon. Kaya nga ho, habang ang ibang kandidato marahil buong buhay na siguro naghahanda, tayo ilang buwan lang ang natitira para mag-organisa at lumikom ng pondo at ihanda ang kampanya. Subalit nangyari nga po ang dapat mangyari.
Pumili kayo at binigyan ninyo ako ng napakalaking mandato. Ito ang dahilan kung bakit parati ko sinasabing lahat ng tinatamasa natin ngayon, kayo ang gumawa. Sa inyo nagsimula at sa inyo nanggagaling ang pagbabago. Kamakailan, tinanong naman sa akin sa ibang bansa, paano na ang Pilipinas pagkatapos ng inyong termino? Sino ang magtutuloy ng magagandang nasimulan ninyo? Ang sagot ko po, walang ibang magtutuloy ng positibong pagbabagong ito kundi ang mga Pilipino rin mismo. Kayo ang sisigurong nasa panig pa rin tayo ng tama at makatwiran. Kayo ang titiyak na hindi na tayo lilis pa at patuloy pang-aarangkada ang bilang natin nagkakaisang bansa. Tayo pa rin mga Pilipino ang susulat sa magiging tadhana ng bansang Pilipinas. Mga pinalangakong Ilonggo, upod kita nga ipanubli sa mga masunod nga henerasyon ang pag-uswag sang atong pungsod nga madugay na naton ginahandom. Madamogin nga salamat. Perfect.